Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 2, Week 4. Ang ating paksa ay ang mga bayani ng aking bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Para sa unang araw. Ano ang coat of arms at ano ang kahalagahan nito sa isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Awitin muli ang himno na natutunan ninyo sa nakalipas na 2 araw. Gamitin ang iba't ibang dynamics at tempo habang umaawit. Ipakita rin ang mga kilos na akma sa awitin. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga bayaning lokal sa kinabibilangang lugar. Naipahahayag ang mga nagawa ng bayani at bayaning lokal. Ang bayani ay isang taong itinuturing na may malaking nagawa para sa kanyang bayan o bansa. Ang bayaning lokal ay isang individual na nagpapakita ng pambihirang katapangan, kabayanihan o pag-aalay ng serbisyo at buhay sa kanilang komunidad. Maaari silang maging mga politiko, leader, manggagawa o ordinaryong mamamayan na nagbigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng kanilang lugar. Narito ang halimbawa. Kilala ba ninyo ang taong nasa larawan? Ano ang pangalan niya? Ano kaya ang magagandang nagawa niya sa ating bansa? Sa inyong lugar, mayroon ba kayong bayani na kilala? Sino ito at ano ang kanyang nagawa para sa inyong komunidad? Ang bayani ay isang taong itinuturing na may malaking nagawa para sa kapakanan at kabutihan ng iba, lalo na ng kanyang bayan o bansa. Karaniwang kinikilala ang mga bayani dahil sa kanilang kabayanihan, pagtutulak ng mga makataong adhikain at handang magsakripisyo kahit sariling buhay ay iaalay para sa ikabubuti ng bayan. Katulad ni Lapu-Lapu, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Gabriela Silang, Diego Silang, Antonio Luna, Juan Luna, at iba pa. Isa sa bayaning lokal na kilala sa ating lungsod ay si Valentin A. Cruz, isang revolusyonaryong bayani ng Pasig. Narito ang kanyang maikling talambuhay. Valentin A. Cruz, revolusyonaryong bayani ng Pasig, 1870 to 1967. Si Valentin A. Cruz, isang anak ng Pasig na ang bahay ay nasa barangay ng San Nicolas. Ginamit ni Gat Andres Bonifacio ang kanyang bahay bilang lugar para sa isang pulong noong Mayo 1896 na nagpatatag sa kilusan laban sa Espanya. Ito ay humantong sa unang at matagumpay na pagsalakay na nagpahiwatig ng simula ng Rebolusyong Pilipino. Isang pangyayari noong Agosto 19 ng taong iyon na ngayon ay tinatawag na Nagsabado sa Pasig. Si Valentin A. Cruz ay ang Brigadier General ni Bonifacio, leader ng Nagsabado. Nagkaroon ng malaking ambag sa revolusyon. Si Valentin ay tinanggap sa kilosang katipunan noong 1895.
pagkatapos maipasa ang mga pagsubok na ibinigay ng screening panel na pinamumunuan ni Emilio Jacinto. Kalaunan ay pinamunuan niya ang sangguniang bayan ng Pasig sa ilalim ng nom de guerre na Google. Ang paglalarawan ng nagsabado sa kanyang pinamunuan ay unang ipinakita ng historyano ng Pasig na si Carlos Tec at nahuli sa mga sulatin ni na Dr. Luciano Santiago at Jose Velasquez, kapwa ng Pasig. Sa mga sumunod na buwan, pagkatapos ng nagsabado ang rehimeng Espanyol bilang paghihiganti ay nanghuli at nagkulong ng mga suspek. Noong Nobyembre 5, nahuli si Valentin Cruz at ipinadala sa Bilibid Prison na may sentensyang pagpapatapon sa Marianas. Sa paglagda ng Biak na Bato Pact noong Disyembre 1897, ibinaba ng mga revolusyonaryo ang kanilang mga armas. Pinagkalooban ng amnestiya ng Gobernador General ng Espanya. Ang pagpapalaya sa lahat ng mga bilanggo ng politika sa Marianas pagkatapos ng 16 na buwang pagkakatapon. Patuloy ang historiador na si Dr. Santiago, ganap na walang pagsisisi, muli nilang ipaglalaban sa ikalawang yugto ng revolusyon ng mga sumunod na taon at kalaunan laban sa mga kolonyalistang Amerikano na una ay nagpanggap na mga kaalyado. Ito ang bahagi ng ating kasaysayan na tinutukoy ng mga Amerikano bilang Pacification Campaign of the Philippine Islands at Philippine Insurrection. Hindi man lang dinadakila ang tunggalian bilang isang tunay na digmaan para sa kalayaan. Ang mga buhay na kamag-anak ni Valentin ay naaalala siya ng mabuti, ngunit lumaki na hindi alam ang kanyang pinagdaanan. Hindi siya nagsalita tungkol sa pakikibaka. Hindi nagsuot ng anumang revolusyonaryong uniforme dahil sa nostalgia o hindi binanggit ang anumang tungkol sa mga revolusyonaryong bayani na kanyang nakasama na ngayon ay pinagpipitagan ng ating mga aklat sa kasaysayan at ng ating mga pagdiriwang kagaya ni na Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Pio Valenzuela at iba pa. Sino ang bayaning lokal na ating tinalakay? Ang bayaning lokal ay si Valentin A. Cruz. Saang barangay siya nagmula? Siya ay nagmula sa Barangay San Nicolas, Pasig. Ano ang katungkulan ni Valentin Cruz sa Katipunan? Siya ay Brigadier General ni Andres Bonifacio. Ano ang mga ginawa ni Valentin habang nasa Katipunan? Siya ay sumali sa Katipunan, pinamunuan ang sangguniang bayan ng Pasig at naging leader ng Nagsabado. Nais ba ninyong tularan ang katapangan ni Valentin? Oo, dahil siya ay matapang at nag-alay ng sarili para sa bayan. Maliban sa mga nabanggit na bayani, mayroon pang ibang tao na nag-alay ng kabayanihan at nagpakita ng pambihirang katapangan o pag-aalay sa ating komunidad. Maaari silang mga politiko, leader, manggagawa o ordinaryong mamamayan na nagbigay ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng ating lugar. Kahapon, binigyan ko kayo ng takdang aralin tungkol sa pagsasaliksik sa mga bayaning lokal natin at ang kanilang mga nagawa. Bakit dapat pahalagahan ang ginawa ng mga bayaning lokal? Dapat pahalagahan ang ginawa ng mga bayaning lokal dahil isinakripisyo nila ang kanilang buhay at kalayaan para sa ating bansa.
Sino-sino ang mga bayaning lokal na nabanggit sa aralin? Ano ang kanilang nagawa para sa bayan? Para sa ikalawang araw, pagpapahalaga sa mga bayaning lokal ng aking bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Sino-sino ang mga bayaning lokal na ating natalakay sa nakaraang aralin? Ano ang kanilang nagawa sa inyong lugar? Ang layunin ng ating aralin ay naipakikita ang ginawa ng isang bayaning lokal sa pamamagitan ng roleplay. Nakapagbabahagi ng opinyon hinggil sa ginawa ng bayaning lokal. Dumako tayo sa pangkatang gawain. Hatiin sa 4 na grupo ang klase. Ipaliwanag na gagawa sila ng isang roleplay tungkol sa magagandang ginawa ng bayaning lokal. Sabihing bawat isa ay dapat na may gagampanan sa roleplay. Sabihin din na gagawa sila ng paliwanag hinggil sa kanilang presentasyon. Ipaalala na magkaroon ng pagbabahagi kaya dapat na magtalaga sila ng tagapagbahagi sa kanilang grupo. Nais mo bang maging isang bayani? Bakit? Para sa ikatlong araw, ang himno ng aking bayan. Gawin ng simpleng ehersisyo. Bumilang ng 8 sa bawat kilos. Pag-ikot ng ulo, pag-ikot ng balikat paharap, pag-ikot ng baywang, pag-ikot ng tuhod, pag-ikot ng paa, at pag-jogging. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang himno ng kanilang komunidad. Naiuugnay ang himno sa pagkakakilanlan ng komunidad. Tempo, bilis at bagal ng isang awit o musika. Dynamics, tumutukoy sa lakas o hina ng tunog o musika habang ito'y kinakanta o tinutugtog. Ang himno ng komunidad ay isang awitin na nagpapahayag ng pagmamahal, pagkakaisa, at pagmamahal sa isang partikular na lugar o grupo ng mga tao. Ito ay maaaring isang opisyal na awit ng isang barangay, lungsod, bayan o bansa na maaaring nilikha ng mga lokal na mamamayan. Isagawa, patugtugin ng himno ng kinabibilangang komunidad katulad ng city hymn, municipal hymn o provincial hymn. Narito ang halimbawa. Ano ang inyong nararamdaman habang pinakikinggan ang inyong himno? Ano ang tempo ng himno? Ano ang dynamics ng himno? Ang himno ng komunidad ay isang uri ng awit na tumutukoy sa pagpapahayag ng pagkakaisa, pagkakakilanlan at sama-samang damdamin ng isang grupo ng mga tao sa isang komunidad. Ang himno ng komunidad ay isang mahalagang bahagi ng buhay, panlipunan at kultura. Ito ay nagbibigay ng isang pakiramdam ng pagkakabuklod, pagmamalaki at pag-aari sa isang lugar. Kabilang sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang isang himno ay nagsisilbi itong simbolo ng pagkakaisa at pagkakakilanlan ng komunidad. Ipinahahayag dito ang malalim na pagmamahal sa isang lugar o sa mga taong naninirahan dito.
Maaaring magbigay ito ng inspirasyon at pag-asa sa mga tao, lalo na sa panahon ng pagsubok. Maaaring palakasin nito ang relasyon sa loob ng komunidad. Napalalaganap ang kamalayan tungkol sa mga isyu na may kinalaman sa komunidad. Gawin. Ituro ang himno sa mga mag-aaral. Gumamit ng role singing upang matutunan ang kanta sa pamamagitan ng pagkikinig at paggaya sa guro. Ulit-ulitin ito hanggang sa masundan ng mga mag-aaral ang himno. Bakit mahalaga ang pag-awit ng himno? Mahalaga ang pag-awit ng himno dahil ito ay nagpapakita ng pagmamahal at respeto sa ating bayan. Para sa pagtataya, kumpletuhin ang mga pangungusap tungkol sa himno ng kinabibilangang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Gawin ito ng pasalita. Para sa ika-4 na araw, ang pag-awit sa himno ng aking bayan. Balikan ang himno na natutunan ng mga mag-aaral sa nakaraang araw. Ipaawit muli ito. Naaawit ang himno ng may kilos. Naipakikita ang dynamics sa pag-awit ng himno. Iparinig, patugtugin ang recording ng himno habang ipinapabasa sa mag-aaral ang liriko nito. Ano-ano ang mga mahalagang salita na dapat niyong malaman sa himno? Paano ito nagsasaad ng pagkakakilanlan ng ating komunidad? Sa pag-awit, maaaring ipakita ang iba't ibang malikhaing pagpapahayag. Isa na rito ang paggamit ng dynamics ng kanta. Maaaring gumamit ng pagbabago sa lakas at hina sa mga parte ng himno. Pangalawa ay ang paglalapat ng simpleng kilos upang ipahayag ang iyong damdamin. Para sa inyong pangkatang gawain, hahatiin sa 4 na grupo ang klase. Bibigyan ng panahon upang mag-ensayo ng sama-sama. Lapatan ng ilang simpleng kilos o galaw ang himno para sa presentasyon. Ano ang naramdaman mo habang isinasagawa ang pag-awit ng himno kasabay ang inilapat na kilos? Ipaliwanag.